Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na pinagbibidahan ng ating mga bidang karakter na sina Nico and Gina. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Isang umaga sa maliit na talyer na pagmamay-ari ni Mang Ben. Katatapos ng ulan ng madaling araw, dahilan para basa pang sementadong sahig sa labas. Dinig na dinig ang tunog ng bakal, makina at mga gamit na paulit-ulit na ginagamit ng mga mekanikong nasa labas ka pa lang ng talyer. Sa loob ay naroon si Nico. Nakayuko habang inaayos ang makina ng isang lumang sedan. Halos isang oras na siyang nakatutok doon. Nangingitim na mga kamay sa grasa. Ay Nico, hindi pa ba yan naayos? Tanong sa kanya ng matandang may-ari ng talyer. Konting higpit na lang sa isang bolt tie, saka tapos na. Maganang niyang sagot. Tumango si Mang Ben bago naglakad papunta sa customer na naghihintay. Ilan sandali pa'y umandar na ang sasakyan na parang walang naging problema. Ayos, akala kong malaki na naman ang gagastusin ko sa pagpapayos. Napailing lang si Nico at natawa sa narinig. Minor lang po ang sira, mas mabuti pa nga na napacheck up niyo agad kaya naayos ko. Iniabot ng lalaki ang bayad bago umalis. Lumapit si Mang Ben at iniabot kay Nico ang parte ng kinita niya. Ito na ang sahod mo ngayong linggo. Sabi nito, sabay abot sa 200 pera. Tinignan ni Nico ang perang nasa palad niya. Alam niyang hindi iyon sasapat, ni hindi man lamang aabot sa kalahati ng kailangang pambili ng gamot ni Enzo. Simula nang madiagnose ang anak niya ng congenital heart disease, halos lahat ng kinikita niya sa talyer ay napupunta sa maintenance na gamot, regular na check-up at mga lab test. Bukod pa doon, kailangan ding pag-ipunan ng operasyon na matagal nang inirerekomenda ng doktor. Tahimik niya yung sinilid sa lumang pitaka bago nagpalitan damit dahil nadumihan na ito kanina. Diretso ka na ba sa ospital? Usisang tanong na matanda. Opo, may follow-up check-up din kasi si Enzo. Magalang niyang sagot. Napabuntong hininga ang matanda kung tignan siya nito ay parang awang-awa ito sa kanya. Kaya bahagyang umiti si Nico sa matanda. Ay sana'y maging maayos ng bata. Ngumiti lang si Nico kahit mabigat ang dibdib niya. Iyon ang matagal na niyang pinanghahawakan. Ang maging maayos na rin ang anak niya. Pagdating sa ospital, naabutan niyang nakaupo si Enzo sa labas ng silid ng doktor habang naglalaro ng maliit na ruang kotse. Pagkakita sa ama, agad itong tumakbo papalapit sa kanya. Papa! Sigaw nito bago yumakap na mahigpit. Kumusta ang pogi kong anak? Nakangiting tanong niya. Hindi po ako umiyak nung kinuhaan ako ng dugo kasi strong ako, Papa. Masiglang pagkukuwento ng anak niya. Napatawa si Nico sabay gulo sa buhok nito. Talaga? Ang tapang naman ang anak ko. Tumango si Enzo na parang ipinagmamalaki ang sarili. Ilang minuto pang lumipas bago sila tinawag ng doktor. Pagkapasok sa opisina, seryosong binuksan ng doktor ang medical records ni Enzo. Mr. Reyes, lumabas ng latest results ng medical ni Enzo. Seryosong pahayag ng doktor. Tahimik naman naghintay si Nico. Hindi na natin pwedeng patagalin pang operasyon. Kailangan nitong isagawa sa lalong madaling panahon. Parang biglang bumikat ang dibdib niya sa narinig. Saan naman siya kukuha ng pera pampo-opera sa anak? Gaano na po ba kalala? Hindi mapigilan tanong niya. Lumalala ng kondisyon ng puso niya. Kung maantala pa, mas malaki ang pwedeng maging komplikasyon. Napayuko si Nico at napakuyom ang kanyang kamao. Magkano pong kakailanganin? Mahina ang boses niyang tanong. Nagkatubili ang doktor bago tuluyan sumagot. Kasamang operasyon, gamot at confinement ay abot ito sa halos 2 milyong piso. Halos mawalan ng lakas sa mga tuhod ni Nico sa narinig. 2 milyon. Saan siya kukuha noon?
Dahil kahit magtrabaho siya araw-araw at ilang taon, hindi niya yun agad maiipon. Alam kong mabigat ang halaga pero mas magandang maisagawa ang operasyon. Dahil mas mataas ang tsansa ni Enzo na mabuhay kung ito yung gagawin. Tumangulang siya dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa doktor. Tahimik silang mag-ama habang pauwi. Habang naglalakad, biglang hinawakan ni Enzo ang kamay niya. Papa, Tawag ng anak, dahilan para mapatingin siya dito. kagaling naman po ako, di ba? Napangiti si Nico kahit nanunubig na mga mata sa bigat ang nararamdaman. Oo naman anak, pangako ni Papa yan. Kapag gumaling ako, Papa, gusto kong pumasyal po tayo sa dagat. Nakangiting hiling ng anak. Sige, Mabilis niya sagot. Tapos, kakain tayo ng maraming fried chicken. Bumungis-ngis ang kanyang anak dahilan para muling matawa si Nico. fried chicken talagang iniisip mo? Naiiling niyang sabi at natawa na rin ang bata. Ang hindi nito alam ay halos madurog ng puso ng kanyang ama. Pagdating sa inuupahan nilang maliit na bahay, pinatulog muna ni Nico si Enzo. Tahimik niyang pinagmasdan ng anak. Kamukhang kamukha nito ng asawa niyang si Nadine. 5 taon nang lumipas mula nang mawala ito sa panganganak. Simula noon, si Enzo na lang ang naging dahilan kung bakit siya patuloy na bumabangon araw-araw. Lumabas siya ng kwarto at binuksan ang lumang kabinet. Inisa-isang kinuha mga sobre na may lamang utang. Hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Napaupo siya sa sahig habang hawak ang ulo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya ay wala na talaga siyang magagawa pa. Kinabukasan, matapos ang trabaho, dumiretso siya sa bangko. Umaasa siyang maaprubahan ng loan na matagal na niyang ina-applyan. Ilang minuto siya naghintay bago siya tinawag. Mr. Reyes, pasensya na po. Tanging sinabi sa kanya, kaya kumabog ang kanyang dibdib. Hindi po naaprubahan ng loan application niyo. May iba pa po bang paraan? Nanlulumong tanong niya. Umiling ang babae bilang sagot. Base po sa income at existing loans niyo, hindi na po talaga pwede. Tahimik siyang tumango, pakiramdam niya isa na namang pintuan ang tuluyang nagsara sa kanya. Pauwi na sana siya nang may tumawag sa kanya. Hoy! Nico! Tawag sa kanya ni Carlo na matalik niyang kaibigan ng high school. Agad siyang lumingon dito. Hoy, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. May hinatin lang akong documents. Sagot ng kaibigan. Napansin agad ni Carlo ang lungkot sa mukha niya. May problema ba? Usisa nito. Nagdalawang isip si Nico, pero kalaunan ay kinuwento din ng lahat at tahimik namang nakinig si Carlo. Pagkatapos sa ilang segundo ay nagsalita ito. May alam akong paraan. Mahinang sabi nito at napakunot noon naman si Nico. Anong paraan? Hindi ko nga lang alam kung tatanggapin mo. Alanganin itong sabi. Sabihin mo na. Mabilis niyan sabi. Huminga ng malalim si Carlo bago nagsalita. May isang mayamang pamilya na naghahanap ng lalaking papayag sa isang contract marriage. Natawa si Nico dahil sa gulat. Hindi makapaniwala at akalang nagbibiro lamang ito. Loko ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi ako nagbibiro. Seryosong sabi nito, dahilan para unti-unting nawalang ngiti sa mukha ni Nico. Anong klaseng kasal? Pakakasalan mo isang byuda. Kapalit noon, sasagutin nila lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng anak mo. Nanatiling tahimik si Nico. Pakiramdam niya ay may mali sa narinig niya. Pero habang iniisip niyang mahimbing na tulog ni Enzo, ang mga reseta, ang 2 milyong kailangan, ay unti-unti ring nawalang kakayahan niyang tumanggi, ngunit hindi pa niya alam ang magiging sagot sa alok na yon. Halos hindi nakatulog si Nico buong magdamag. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niyang sinabi ni Carlo. Hindi niya maisip na may taong handang magbayad ng malaking halaga kapalit ng isang kasal na walang pag-ibig. Pagkatapos niyang ihatid si Enzo sa bahay ng kapitbahay nilang si Aling Nena, dumiretso siya sa address na ibinigay ni Carlo.
Huminto siya sa tapat ng isang mataas na gate. Napalunok siya. Hindi pa siya nakakapasok sa ganitong kalaking bahay. Makalipas ang ilang minuto, pinapasok siya ng gwardya at itinuro ang pangunahing bahay. Habang naglalakad sa malawak na hardin, hindi niya maiwasang mailang. Malinis ang paligid, maayos ang mga halaman, at tahimik ang buong lugar. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na may magiliw ng ngiti. Ikaw si Nico? Tanong nito. Opo, Magalang naman niya sagot. ako si Mang Isko, katiwala rito. Huwag kang kabahan dahil hindi naman nangangagat ang mga tao rito. Napangiti si Nico sa pabirong sabi ng matanda. Sana nga po. Mahinang bulong niya pero narinig pa rin. Depende. Kapag hindi ka, nakapagkape si Ma'am Gina, baka mapagalitan ka. Napatawa si Nico ng bahagya sa narinig. Halika na dahil hinihintay ka na niya. Pumasok sila sa isang maluwang na opisina. Sa harap ng malaking bintana ay may babaeng nakatayo. Nang humarap ito, agad napansin ni Nico ang maayos itong pananamit at simpleng ayos ng mukha. Hindi ito mukhang istrikta gaya ng inaasahan niya. Mr. Reyes. Banggit nito sa apelyido niya. Tumango siya bilang pagbati at bahagyang yumuko. Magandang umaga, Mama. Umupo silang dalawa sa magkabilang sofa habang inilapag ng kasambahay ang kape. Alam ko nagtataka ka kung bakit kita gusto makausap. Sabi nito matapos sumigop sa sariling kape. Dediretsuhin na kita. Kinuha nitong isang folder mula sa mesa. Hindi ako naghahanap ng tunay na asawa. Bahagyang kumunot ang noo ni Nico sa narinig. Ang kailangan ko, isang taong mapagkakatiwalaan. Binuksan nito ang folder at nandoon ang isang marriage agreement. 5 taon na mula nang mamatay ang asawa ko. Sandaling natahimik ang babae bago nagpatuloy. Noong nabubuhay pa siya, magkasama namin, itinayo ang foundation na tumutulong sa mga batang may sakit. Pagkatapos niyang mawala, ako na lang mag-isang namamahala. Tahimik naman nakinig si Nico sa kwento nito. Marami nang nagtangkang kontrolin ng foundation at pati ang kumpanya ng pamilya at karamihan, gusto lang ang pera. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Kaya gusto kong magkaroon ng asawa sa papel. Isang taong walang interes sa negosyo at kayang tumayo sa tabi ko kapag kailangan. Hindi agad nakasagot si Nico dahil hindi iyon ang inaasahan niyang maririnig. Bakit ako yung inaalok mo? Bahagyang ngumiti si Gina. Nagba-background check ako sa'yo at sa tingin ko'y pasok na pasok ka sa hinahanap ko. Alam kong mekaniko ka at alam ko rin 5 taon mo nang mag-isang pinapalaki ang anak mo. Napayuko si Nico. Parang sampal sa kanyang katotohanan yon pero totoo naman. Marami ring nagsabi na hindi ka nanlalamang ng tao kahit gipit ka. Mas gusto kong taong marangal kaysa taong mayaman. Hindi alam ni Nico kung matutuwa ba siya o mas lalo lang maiilang. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Gina. May makondisyon ako sa kasunduang ito. Iniabot nito ang folder at isa-isang binasa ni Nico ang laman nito. Civil marriage, maninirahan siya sa mansyon kasama si Enzo at sasagutin ng pamilya Monteverde ang operasyon at pagpapagamot ng bata. Kapalit nito, tutulungan niya si Gina sa mga pampublikong okasyon ng foundation at kikilos bilang asawa sa harap ng ibang tao. Bukod pa doon ay walang makikialam sa personal na buhay ng isa't isa. Matapos basahin ay tahimik niyang sinara ang folder. At kapag natapos ang kasunduan, Kung gusto mong umalis, malaya kang gawin yon. Napansin ni Gina ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Hindi kita pinipilit. Huminga ito ng malalim. Kung tatanggi ka, rerespetuhin ko. Napatitig si Nico sa tasa ng kape. Hindi niya gustong ideya. Hindi niya kailanman naisip na papasok siya sa ganitong klaseng kasunduan. Pero sa bawat segundo, naiisip niyang anak niyang naghihintay ng operasyon. Muling nagsalita si Gina na nagpabalik sa kanya ng uliran. May isa pa akong hihilingin. Napatingin siya dito habang hinihintay ang sasabihin nito. May anak akong
16 na taong gulang. Saglitan na pangiti ang babae. Hindi ko hinihiling na maging ama ka agad sa kanya. Ang gusto ko lang ay tratuhin mo siya ng may respeto. Baka kaasa kang gagawin ko yan. Tahimik silang muling nagkatitigan. Pareho nilang alam na hindi magiging madali ang papasukin nilang kasunduan. Pero handa niyang panindigan ang pinasok na sitwasyon. Pag-uwi niya ay naabutan niyang tulog si Enzo habang yakap ang luma nitong laruang kotse. Umupo si Nico sa tabi ng kama at marang hinaplos ang buhok ng anak. Papa, mahina nitong bulong at napamulat. Nandyan ka na pala. Ngumiti si Nico at niyakap ang anak. Oo, nandito na si Papa. Gagaling na po ba ako? Namumungay ang mga matang tanong ng anak. Hindi siya agad nakasagot. Napayuko siya at mariing napapikit. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang sinabi ng doktor na kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Naalala rin niya ang mga natitirang bayarin, ang halos maubos na ipon, at ang perang hawak niya ngayon na hindi sasapat sa mga susunod na gamot ni Enzo. Mabigat siyang napabuntong hininga bago lumuhod sa harap ng anak at marahang hinaplos ang pisngi nito. Oo anak, gagaling ka. Pinilit niyang ngumiti kahit kumikirot ang dibdib niya. Hindi ko pa alam kung paano pero gagawin ni Papa ang lahat. Kahit anong trabaho ang pasukin ko, kahit gaano kahirap, hahanap ako ng paraan. Hindi kita susukuan. Ngumiti si Enzo at niyakap ang kanyang ama. Mahigpit ding niyakap ni Nico ang bata. Sa yakap na yon, tuluyan na siyang nakapagpasya. Kung ang pagtanggap sa alok ni Doña Gina ang tanging paraan para mailigtas ang buhay ng anak niya, kakayanin niya. Hindi iyon ang buhay na gusto niya, pero bilang isang ama, mas pipiliin niyang isakripisyo ang sarili kaysa mawalang nag-iisang taong natitira sa kanya. Handa na siyang tanggapin ang kasunduang dati niyang tinanggihang isipin. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa Monteverde Estate. Pagpasok niya sa opisina, naroon na si Doña Gina. Tahimik niyang inilapag ang folder sa mesa. Tatanggapin ko ng kasunduan. Hindi dahil gusto niyang perang kapalit ito, hindi rin dahil sa marangyang buhay na naghihintay sa kanya. Kundi dahil may isang batang umaasa na gagawin ng kanyang ama ang lahat para mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Tahimik na tumango si Doña Gina. Wala siyang nakitang kasakiman sa mga mata ni Nico, tanging isang ama lang na desperadong mailigtas ang anak. Salamat sa pagtitiwala. Saglit siyang tumigil bago muling nagsalita. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako nang bahala sa lahat ng gastusin para sa pagpapagamot ni Enzo. Sisiguraduhin kung makukuha niyang pinakamagandang gamutan. Bahagyang nabayo ko si Nico. Maraming salamat. Umiling si Doña Gina. Hindi mo kailangang magpasalamat ngayon. Ang hiling ko lang, tuparin natin pareho ang napagkasunduan. Makalipas ang ilang araw, naihanda ng lahat ng kinakailangan dokumento. Tahimik na lumabas ng ospital si Nico matapos dalawin si Enzo. Mabuti ng lagay ng bata at pansamantala muna itong inalagaan ng kapatid ng yumao niyang asawa habang inaasikaso niyang kasunduang papasukin. Maagi siyang dumating sa munisipyo. Nakasuot siya ng simpleng long-sleeve polo at itim na pantalon na hiniram pa niya kay Carlo. Habang naghihintay, hindi niya maiwasang kabahan. Ilang minuto lumipas nang dumating ang isang itim na sasakyan. Pagbukas ng pinto, bumaba si Doña Gina. Nakasuot ito ng simpleng puting dress na hanggang tuhod at halos walang alahas. Maayos ang ayos ito ngunit hindi marangya. Nagkatinginan sila ng ilang sandali bago ito ngumiti ng bahagya. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Nico. Handa na ako. Tumango ang babae bago sila sabay na naglakad papasok ng munisipyo. Mabilis na natapos ang civil wedding dahil hindi naman ito engrande. Wala rin ganong bisita. Ang abogado lang ng pamilya, 2 saksi, sina Mang Isko at Carlo, at ilang empleyado ng munisipyo ang naroon. Pagkatapos pirmahan ng mga dokumento, opisyal ng mag-asawa, sina Nico at Gina.
Salamat sa pagtitiwala sa kasunduang ito. Tumupad ka sana sa usapan. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo at makakaasa kang tutupad ako. Mula nang muling nagsalita dahil pareho nilang alam na nagsimula lamang ang lahat sa isang kasunduan. Kinahaponan ay dumating ang isang van sa inuupahang bahay ni Nico. Dalawang kasambahay ang tumulong sa pag-iimpake ng kanilang mga gamit. Hindi naman marami ang kanilang dala. Ilang kahon ng damit, lumang electric fan, maliit na cabinet, mga laruan ni Enzo, at isang framed picture ng yumaong asawa ni Nico. Habang kinakarga ang mga gamit, napansin niyo ni Gina pero hindi siya nagsalita. Tahimik lang siyang lumayo upang bigyan ng respeto ang alaala ng asawa ni Nico. Lumapit naman si Enzo sa kanyang ama. Papa, lilipat na talaga tayo? Inosente nitong tanong sa asma. Ngumiti naman si Nico. Oo, maging mas maayos ang buhay natin. Malaki po bang magiging bahay natin? Napatawa siya sa inosenteng tanong ng anak. Mamaya ikaw na lang magsabi kapag nakita mo na. Halos nakadikit ang mukha ni Enzo sa bintana habang umaandar ang sasakyan nang bumukas ang malaking gate ng Monteverde Estate. Napasingap ang bata. Papa, ang laki! Manghang sabi nito. Napangiti si Nico sa narinig kahit siya hindi pa rin sanay sa tanawin. Huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon. Bumaba agad si Mang Isko para pagbuksan sila. Aba, dumating na mga bagong lipat bahay. Lumapit ito kay Enzo. Ikaw ba si Enzo? Tumango naman agad ang bata. Opo. Mukhang ikaw ang magiging pinakamakulit dito. Natatawan sabi nito dahilan para mapakamot si Enzo sa ulo. Hindi po. Natatawang sabi ng bata. Lahat ng batang nagsasabing hindi sila makulit. Sila talaga ang makulit. Napatawa si Nico sa usapan ng dalawa. Kahit na papano ay nawalang kaba niya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, halos hindi malaman ni Enzo kung saan titingin. May mataas na kisame, malalaking bintana, at malinis sa sahig na halos makita na niyang sarili sa kinang nito. Papa, pwede po ba akong tumakbo? Napailing si Nico, ngunit nang makitang paglungkot ng anak ay napabuntong hininga siya. Ay, sige, pero dahan-dahan ka lang ah. Narinig yun ni Gina at sumabat sa usapan ng dalawa. Hayaan mo siya. Napatingin si Nico sa sinabi nito. Bata pa siya kaya nag-e-explore. Basta wag lang sa hagdan dahil baka maaksidente. Agad naman tumakbo si Enzo sa malawak na sala habang natatawa. Habang ipinapakita ni Mang Isko mga silira, biglang bumukas ang pinto sa ikalawang palapag. Isang dalagitang may suot na headphones ang bumaba. Hawak nito ang cellphone at halatang kakagising lang. Pagkakita kay Gina, agad itong nagsalita. Ma'am, may narinig ako. Naputol ito sa pagsasalita nang makita sina Nico at Enzo. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Sila ba yung sinasabi mo sa akin, Mami? Oo, anak. Tahimik lamang ang dalagita sa sagot ng ina. Si Nico, ang bago kong asawa. Tumango si Nico bilang pagbate. Hello. Hindi ito sinagot ni Sofia at sa halip ay tumingin ito kay Enzo. May bata siyang kasama? Ismid na tanong nito. Anak niya si Enzo. Sagot naman ni Gina at tahimik namang napabuntong hininga si Sofia. So, dito na sila titira? Oo. Ilan segundong lumipas bago ito muling nagsalita. Okay. Ngunit halatang hindi talaga maayos para sa babae. Tumalikod na ito at bumalik sa itaas. Napakamot si Nico sa batok. Mukhang hindi niya ako gusto. O ang isipin may bagong salta dito. Napabuntong hininga si Gina. Ay, hindi naman sa ganon. Nahihirapan lang siyang tanggapin ang mga pagbabago dito sa bahay at sa buhay ko. Tumango si Nico. Naiintindihan niya dahil kung siyang nasa kalagayan ni Sofia, baka ganoon din ang mararamdaman niya. Bandang gabi ay sabay-sabay silang naghapunan. Tahimik ang mesa at si Enzo lang ang walang tigil sa pagsasalita. Ate, masarap po ba ditong ice cream? Hindi sumagot si Sofia at nagpatuloy lamang ito sa pagkain.
Napansin yon ni Nico. Enzo, sita niya sa anak para manahimik at bahagya pa niyang sinanyasan ng anak. Agad naman tumahimik ang bata. Ilan sandali pa nagsalita si Gina. Sofia anak, hindi mo kailang pilitin ang sarili mo kung hindi ka pa handa sa sitwasyon ng bago nating buhay. Tahimik pa rin ang dalagita at tumayo na lamang ito matapos kumain. Busog na po ako. Pagkaalis nito, napabuntong hininga si Gina. Hindi na siya nagtaka dahil alam niyang darating ang araw na ito. Habang naguhugas ng kamay si Nico sa kusina, lumapit si Mang Isko. Ay, wag mong dibdibin yung pinakita ni Sofia. Ganun lang yon pero mabait yon. Napangiti si Nico at tumango. 3 dekada na ako rito. Mahina itong tumawa. Kapag tahimik ang tao, mas maingay ang iniisip. Hindi masamang bata si Sofia. Alam ko yon at naiintindihan ko siya. Nasorpresa lang siguro, hindi sanay na may bago ng pamilya ang mami niya. Napabuntong hininga si Nico. Ayokong isipin niya ang inaagaw kong pamilya niya o ang mami niya. Ngumiti ang matanda sa kanya. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng isang tao, huwag mong piliting hayaan mo ng kusa. Kinagabihan, hindi makatulog si Nico kaya lumabas siya sa balkonahe. Ilan sandali pa ay bumukas din ang pinto sa kabilang bahagi si Gina, ang taong lumabas, at nang magkatinginan ay pareho silang natigilan. Hindi ka pa rin inaantok? Medyo naninibago ako. Tumango ang babae at tahimik silang tumingin sa hardin. Pasensya na ako naging magulong unang araw namin dito Umiling si Gina. Wala kang dapat na ikahingi ng pasensya. Salamat nga dahil naging mahinahon ka sa anak ko. Napatingin si Nico sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya gaanong nailang kay Gina. Sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin, tila pareho nilang naunawaan na hindi magiging madali ang pagsasama nila sa iisang bubong. Pero pareho rin silang handang subukan. Hindi bilang tunay na mag-asawa, kundi bilang 2 taong may iisang layunin. Ang mabigyan ng isang masaya at buong pamilya ang mga taong mahal nila. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nasanay si Nico sa buhay na kasama si Gina at ang anak nito. Sa umaga, sinasamahan niya si Enzo sa mga check-up at therapy at kapag wala naman siyang ginagawa, tinutulungan niya si Gina sa foundation. Hindi man siya sanay sa opisina, pero mabilis siyang natuto sa simpleng pag-aayos ng mga dokumento at pag-aasikaso sa mga bisitang nangangailangan ng tulong. Napansin din niyang hindi lang basta pangalan ang dala ng foundation dahil halos araw-araw ay may mga magulang na lumalapit upang humingi ng tulong para sa pagpapagamot ng kanilang mga anak. Isang umaga, may dumating na mag-asawang may kargang batang babae. Halatang pagod ang dalawa at ilang ulit nang yumuko kay Gina. Mama, maraming salamat po kung hindi dahil sa inyo. Hindi namin maipapakonfine ang anak namin. Ngumiti si Gina at marang hinawakan ng balikat ang babae. Hindi niyo kailangang magpasalamat. Ang mahalaga sa akin ay maagapan ang kondisyon ng anak niyo. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Nico ang eksena. Walang ibang taong nakakakita sa kabutihang ginagawa ni Gina, pero patuloy pa rin ito sa ginagawa dahil ginagawa nito yon ng bukal sa kanyang puso. Doon naman nagsimulang mabago ang pananaw niya kay Gina. Akala niya noon, karamihan sa mayayaman ay mataas ang tingin sa kanilang sarili. Ngunit habang mas nakikilala niya si Gina, lalo niyang napapatunayang mali siya. Kinahapunan, sabay silang umuwi ng mansyon. Tahimik ang biyahe hanggang sa biglang magsalita si Gina. Kumusta ang schedule ni Enzo bukas? Tanong ito dahilan para mapalingon si Nico. Operasyon na niya bukas. Tumango si Gina kalaunan ay muling nagsalita. Nakausap ko ng doktor. Huwag kang mag-alala. Kumpleto ng kailangan at paniguradong successful ang operasyon. Napahigpit ang hawak ni Nico sa seatbelt. Iyon ang panalangin niya na sana'y matupad. Salamat sa tulong mo. Hindi lang yun simpleng pasasalamat dahil kundi kay Gina, hindi niya alam kung paano niya maililigtas ang anak. Dumating ang araw ng operasyon. Maagang dinala si Enzo sa operating room. Bago ito ipasok,
Mahigpit itong hinawakan ng kamay ng ama. Papa, bakas ang takot sa mukha ng anak. Yumuko naman si Nico para mas makausap ang anak. Paglabas ko, pwede na ba tayo maglaro? Pinilit ngumiti ni Nico kahit napakabigat ng kanyang nararamdaman para sa anak. Oo naman, kahit buong araw pa basta, magpagaling ka muna. Ngumiti si Enzo bago tuluyang sinara ang pinto ng operating room. Halos 4 na oras sila naghintay. Tahimik lang si Nico sa labas. Habang paminsan-minsan ay naglalakad sa hallway, hindi niya namalayang may umupo sa tabi niya, si Gina. Hindi man ito nagsalita pero may inabot itong isang bote ng tubig. Tinanggap naman yon ni Nico. Hindi niyo naman kailangan maghintay rito kasama ko. Bahagyang umiti si Gina. Pamilya ko na rin si Enzo, kaya sasamahan kita. Hindi na nakasagot si Nico dahil may kung anong init na bumalot sa dibdib niya. Makalipas pang ilang minuto, lumabas ang doktor. Agad naman silang tumayo. Successful ang operasyon. Anunsyo ng doktor dahilan para mapapikit si Nico. Parang lahat ng bigat na matagal niyang pasan ay unti-unting nawala. Hindi niya mapigilang mapaluha. Marahil siyang tinapik ni Gina sa balikat. Sabi ko sa'yo, magiging maayos din ang lahat. Ngumiti si Nico habang pinupunasan ng mga mata. Ngayon lang siya nakahinga na maluwag dahil simula nang malaman niyang kondisyon ng anak ay palagi siya nitong pinapagapag. At ngayon niya napagtanto, hindi na lang pasasalamat ang nararamdaman niya para kay Gina. Dahil unti-unti na rin itong napapalitan ng paghanga sa babaeng tahimik na nagbigay ng pag-asa sa kanila ni Enzo. Lumipas ang halos 3 linggo matapos ang matagumpay na operasyon ni Enzo. Mas malakas na rin ito kaysa dati. Hindi na ito madaling hingalin at mas naging malikot pa ito kahit paulit-ulit pa rin pinapaalalahanan ni Nico na huwag masyadong magpagod. Dahan-dahan lang Enzo, sabi ng doktor. Bawal pang sobrang pagpapagod. Napanguso ang bata sa sinabi ng ama. Konti lang naman papa, ayos lang po ako. Natawa si Nico at ginulong buhok ng anak. Sa kabilang banda sa terrace naman ay tahimik silang pinagmamasdan ni Gina habang umiinom ng kape. Hindi niya namalayang napapangiti na pala siya. Lumapit si Mang Isko dalang pandilig ng mga halaman. Ay, matagal na kitang hindi nakitang umiti ng ganyan, ma'am. Puna nito sa kanya. Napatingin si Gina sa matanda nang sabihin nito yon. Ganito ba talaga kaingay ang bahay kapag may bata? Mas masaya at hindi nakakarindi sa tainga. Oo, pero mas mabuti na yan kaysa puro katahimikan. Mas nakakabingi yata yun. Napatingin muli si Gina kina Nico at Enzo. Tama si Mang Isko. Matagal ding naging tahimik ang mansyon. Simula nang mawala ang asawa niya, pakiramdam niya ay naging bahay na lang yon at hindi na tahanan ngayon ay unti-unti na yung nababago. Samantala ng tanghali na ay nasa sala si Sofia habang gumagawa ng school project gamit ang laptop. Tahimik siyang gumagawa hanggang si lumapit si Enzo na may hawak na coloring book. Ate Sofia, masiglang bati nito ngunit hindi siya nito sinagot. Pwede po bang magpatulong? Napabuntong hininga si Sofia bago ibinaba ang cellphone. Ano naman yon? Walang kangiti-ngiting tanong nito. Iniabot ni Enzo ang papel. Hindi ko alam kung ano pong kulay ng giraffe. Napatingin si Sofia sa drawing. Hindi niya napigilang mapangiti. Yellow. Pero bakit may brown sa picture? Napatawa na lang si Sofia habang tahimik namang umupo si Enzo sa tabi niya. Ilang minuto rin silang magkasamang nagkukulay. At mula sa kusina, nakita yon ni Nico at Gina. Mukhang okay na sila. Mahinang komento ni Nico. Sana magtuloy-tuloy na. Kinabukasan, may outreach program ang foundation sa isang pampublikong ospital, kasama ni Gina si Nico. Habang abala mga volunteers sa pamimigay ng food packs, husa naman tumulong si Nico sa pagbubuhat ng mga kahon. Sir, kami na po rito. Pigil sa kanya ng isang volunteer, agad naman siyang umiling. Ayos lang sa akin. Mas mabilis kasi kapag nagtutulungan. Nang matapos, isa kanya napansing may isang batang umiiyak habang naghihintay ng laboratory results.
Nilapitan niya ito at lumuhod sa harap ng bata. Anong pangalan mo? Liam. Nakasimangot ang sagot ng bata. Alam mo, matapang mga batang kagaya mo. Napatingin naman sa kanya ang bata. May anak din akong na-ospital. Natatakot din siya noon pero magaling na siya ngayon. Unti-unting tumigil sa pag-iyak ang bata. Mula sa di kalayuan, tahimik namang pinagmamasdan ni Gina ang eksena. Hindi niya kailangan ng paliwanag dahil kitang-kita niya kung bakit mahal na mahal ni Enzo ang ama nito. Pag-uwi nila, magkatabi silang nakaupo sa likod ng sasakyan nang biglang magsalita si Gina. Salamat. Napalingon si Nico at nagtatakang tinignan si Gina. Para saan? Tanong niya. Hindi mo obligasyon tumulong sa foundation, pero ginagawa mo pa rin. May mga taong tumulong din sa amin noon. Kahit pa papano, gusto ko rin makabawi. Nakangiting sagot ni Nico. Tumango naman si Gina. Mas lalo siyang humanga dito. Nang gabing yon ay sabay-sabay silang naghapunan. Tahimik ang hapag kaya nagsalita si Mang Isko. Enzo, ilan ang hotdog na nakain mo? Birong tanong nito para maalis ang katahimikan. Nag-isip ang bata. 2 po. Napatingin si Nico. Anong 2? 3 na nakain mo. Napakamot si Enzo at natawa. 3 po pala. Natawa rin si Sofia na ikinatingin nila. Madalas kasi seryoso lang ito. Nahuli ka. Natawa rin ang lahat. Maging si Gina ay napailing habang nakangiti. Sapat ang sabay-sabay silang kumain sa hapag para maramdaman nila. Parang isang normal na pamilya ang pagsasalo nila. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Nico sa hardin at naroon din si Gina. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Hindi ka pa natutulog? Nagpapahangin lang. Tahimik silang naglakad sa sementadong daan. Masaya ako maayos sa si Enzo. Masaya rin ako na maayos sa sila ng anak ko. Hindi ko alam kung paano ako makakapawi sa lahat ng ginawa mo. Umiling si Gina at tumigil sa paglalakad. Hindi ko hinihinging bumawi. Sapat na makita kong maayos na kayo. Hindi sinasadyang nagtamang kanilang mga tingin. Ilan sandali lang, nag-iwas sila ng tingin sa isa't isa, animong naiila. Kinabukasan, isang itim na sedan ang pumasok sa Monteverde Estate. Bumaba rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Si Damian. Sinalubong siya ni Gina sa sala. Mukhang masigla na ulit ang bahay. Hindi na mukhang haunted house sa lungkot. Bunga ditong sabi. May kailangan ka ba? Sa halip ay tanong ni Gina. Ngumiti ito na para bang napakalapit nila sa isa't isa. Dinaanan lang kita para bisitahin. Napansin nito si Nico na palabas ng kusina. Magalang naman tumango ang lalaki. Good afternoon. Bati nito na magalang. Ngumiti rin si Damian ngunit halatang pilit. Mukhang mabilis ka nakapag-adjust sa buhay mayaman Nag-a-adjust pa rin dahil hindi ako sanay sa ganitong buhay. Hindi na nagtagal si Nico at umalis upang sunduin si Enzo sa therapy. Nang makaalis ito, nagbagong ekspresyon ni Damian. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan mo siya? Napatingin dito si Gina sa sinabi nito. Anong ibig sabihin? Wala. Concern lang ako. Tahimik siyang humigop ng kape. Minsan, hindi natin alam ang tunay na intensyon ng isang tao. Hindi sumagot si Gina. Kilala niyang bayaw niya. Hindi ito nagsasalita ng walang dahilan, ngunit kilala na rin niya si Nico. At sa mga nakaraang linggo, wala itong ipinakitang dahilan para pagdudahan niya. Pagkali si Damian sa mansyon, agad itong tinawagan ng sekretarya. Ipadala mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Nico Reyes. Matapos yun, pintay na niya ang tawag. Saglit itong natahimik bago muling nagsalita. Kung gusto niya manatili sa pamilyang ito, sisiguraduhin ko siya mismo ang kusang aalis. Ilang araw ang lumipas matapos ang pagbisita ni Damian sa mansyon. Nanatiling maayos ang lahat. Masigla pa rin si Enzo at tuluyan ng gumaling at mas madalas nang makipagkwentuhan si Sofia kay Nico. Lalo na kapag may kailangan itong ayusin sa bahay. Samantalang si Gina ay abala pa rin sa foundation at sa kumpanya. Pero may isang bagay na hindi napansin ng lahat na tahimik nang kumikilo si Damian.
para sirain ang tahimik nilang buhay. Isang umaga, maagang dumating si Nico sa foundation upang ihatid ang ilang dokumentong pinapirmahan ni Gina. At habang naghihintay siya sa lobby, ay may isang babaeng lumapit sa kanya habang nakangiti. Ikaw palang bagong asawa ni Ma'am Gina. Alam ko na kung bakit kanya nagustuhan. Gwapo ka naman kasi. Piliyang sabi nito sa kanya. Magalang na tumango si Nico at matipid na ngumiti. Opo, ako nga. Ang swerte mo naman dahil instant yaman ka agad. Napakamot siya sa batok at umili. Hindi naman sa ganoon. Di pa rin ako umaasa lang sa kanya. Tumutulong ako sa mga gawain at sa negosyo. Hindi na niya napansin na may isang empleyadong palihim na kinuhanan sila ng litrato habang magkausap at pagkalipas lang ng ilang oras ay kumalat na sa loob ng kumpanya ang larawan nila. Kasama pa nitong maling caption na nagsasabi, mukhang mabilis makahanap ng bago makakausap ang mister ni Ma'am. Cheater yan, bukod sa gold digger. Nang bandang hapon ay pinatawag si Gina ng isa sa mga board members. Pagpasok pa lang niya sa conference room, inalapag na sa mesa ang nakaprint na larawan. Ma'am, baka gusto niyo itong makita. Sarkastikong sabi nito. Kinuha niyang papel at saglit siyang natahimik. Marami na nag-uusap-usap tungkol dito sa picture na ito, dito sa office. Alam naming personal na buhay mo ito, pero naapektuhan ang reputasyon ng foundation. Dagdag pa ng isa. Tahimik na ibinaba ni Jean ang larawan. Hindi agad siya nakapagsalita dahil kilala niya si Nico at hindi ito ang tipo ng taong maghahanap ng ibang babae. Pero nagsimula ring pumasok sa isip niya ang tanong na bakit hindi sinabi ni Nico na may nakausap ito. Kinagabihan, sabay silang naghapunan. Napansin agad ni Nico na tahimik si Gina. May problema ba? Tanong niya. Umiling ito at nag-iwas ang tingin. Wala. Pagod lang. Tipid na sagot ni Gina. Hindi na siya nagtanong pa ngunit ramdam niyang may kakaiba sa kinikilos ng kanyang asawa. Kinabukasan, habang nasa garahe si Nico at inaayos ang lumang bisikleta ni Enzo, ay dumating si Damian. Mukhang komportable ka na rito sa mansyon ah. Tumayo si Nico at hinarap ito. May kailangan po ba kayo? Gumiti si Damian, ngiting hindi mo gugustuhin pagkatiwalaan. Teka-taon lang na napadaan ako. Tumingin ito sa bisikleta. Maraming pagbabago sa buhay mo Naging marangyana. Hindi sumagot si Nico. Mula sa maliit na inuupahang bahay hanggang sa naging mansyon. Bahagyang nagbagong ekspresyon ni Nico. Hindi niya nagustuhan ang narinig. Kung yun lang po yung sasabihin niyo, marami pa po akong gagawin. Pagak na natawa si Damian sa narinig. Sana lang huwag kang masanay dahil mawawala rin agad sa iyo lahat ng ito. Pagkalis nito, naiwan si Nico na nagtataka sa tunay nitong pakay. Hindi rin niya maintindihan ang gusto nitong sabihin. Makalipas ang ilang araw, isa na namang balitang kumalat. May nagsasabing ginagamit lang ni Nico ang pangalan ng Monteverde para makautang at meron ding nagsasabing ipinagmamalaki raw nito sa mga dating kakilala na magiging bahagi na siya ng kumpanya. Isa-isang narinig ni Gina mga chismis at sa bawat pagkakataon, ipinagtatanggol niya si Nico. Pero dahil dumarami ang mga kwento, unti-unti na rin siyang nagdududa at napapagod. Nang gabing yon, naabutan ni Gina si Nico sa hardin. Tahimik ito nakaupo habang pinapanood sina Enzo at Sofia na naglalaro ng badminton, kaya nilapitan niya ito. Pwede ba kitang makausap? Tumango si Nico at naglakad sila ng ilang hakbang palayo sa mga bata. May gusto lang akong itanong sa'yo. Gusto kong maliwanagan. Napansin ni Nico ang seryosong tono nito na hindi katulad dati na palaging mahinahon at palangiti. Ano yon? Tanong niya. Pansin niyang pag-atubili ni Gina bago magtanong. Ginagamit mo bang pangalan ko sa ibang tao? Napakunot noo si Nico sa klase ng tanong ni Gina. Hindi. Mabilis niyan sagot. At kahit kailan, hindi ko kaya magbatas sa kapwa at gumamit ng ibang tao. Sigurado ka? Paniniguro ni Gina. Diretsyon tumingin si Nico sa mga mata nito bago muling sumagot. Hindi ko kailangang gawin yun.
Natahimik si Gina. Hindi niya alam kung bakit. Pero gusto niyang paniwalaan ang sagot ito. Gayunpaman, hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga narinig at napansin iyon ni Nico. May nagsabi ba ng kung ano sa'yo tungkol sa akin? Hindi agad nakasawat si Gina sa kanya. Maraming issue sa opisina tungkol sa'yo, sa mga sinasabi mo. Napabuntong hininga si Nico. Kung may nagawa man akong ikakasama ng loob mo, sabihin mo lang. Pero hindi kita gagamitin para sa pera o para magmataas sa ibang tao. Tahimik silang nagkatitigan. At sa unang pagkakataon mula nang magsimulang kanilang kasunduan, may namuong pagitan sa kanilang dalawa. Hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa pagdududang unti-unting itinanim ng ibang tao. Sa kabilang banda, nakaupo si Damian sa kanyang opisina habang pinagmamasdan ng mga larawang ipinadala ng kanyang tauhan. Napangiti siya nang mapansing nasusunod ang lahat ayon sa plano niya. Kung sanang umaayos ang lahat sa plano ko. Inilapag niya ang mga larawan sa mesa. Sapat ng malit na pagdududa ni Gina para matapos ang relasyon nila. Sa kanyang isipan, alam niyang ito pa lamang ang simula at hanggat hindi nawawala si Nico sa buhay ni Gina, hindi siya titigil. 3 araw na simula ng mag-ibang pakikitungo ni Gina kay Nico. Hindi man ito galit pero ramdam ni Nico ang distansyang unti-unting nabubuo sa kanilang pagitan. Madalas ay maikli na lang ang mga sagot nito. Tungkol sa foundation at trabaho lang ang laman ng usapan nila. Kapag nasa bahay naman, halos hindi na sila nagkakasabay kumain. Hindi na rin yun nakaligtas kay Mang Isko at napansin na yun na matanda. Isang umaga, naabutan niyang nag-iisa si Nico sa garahe habang inaayos ang preno ng bisikleta ni Enzo. Ay, mukhang mabigat ang iniisip mo. Ilang araw ko nang napapansin na hindi kayo maayos ni Mac. Napangiti si Nico na mapait sa narinig. Halata ba? Tumabi sa kanya matanda. Kapag tahimik ka, ibig sabihin may problema ka. Matik na yon. Sandaling natahimik si Nico at napabuntong hininga. Pakiramdam ko, ako ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang lahat. Sigurado ka na ba dyan sa sinasabi mo? Simula kasi nang dumating ako dito, sunod-sunod ng chismis at nagkaproblema pa si Gina nang dahil sa akin. Napabuntong hininga siya. Ayokong masirang pangalan ni Gina nang dahil sa akin. Tahimik na tumango si Mang Isko. Hindi na niya pinilit baguhin ang isip ng binata. Nang hapon ding yon, tinawagan ni Gina si Nico papunta sa opisina niya sa foundation. Pagkapasok nito, agad siyang nagsalita. May charity dinner sa Sabado. Matipid itong sabi na ikinatango ni Nico. Sige, sasama ako. Hindi na. Natigilan si Nico sa sinabi ni Gina para saan pang sinabi pa nito ang tungkol doon kung hindi naman siya sasama. Mas mabuting ako na lang. Hindi na nagtanong si Nico dahil alam niyang may dahilan yon at alam din niyang may kinalaman yon sa mga kumakalat ng usapan. Kung yun yung makakabuti, okay lang. Bahagyang nagulat si Gina sa naging sagot nito. Akala nito'y magtatanong o magtatampo siya. Pero wala, dahil tahimik lang itong lumabas ng opisina. Naiwan si Gina na nakatingin sa nakasarang pinto. May kung anong kirot na hindi nito maipaliwanag. Kinagabihan, habang naghahapunan sila, kapansin-pansin ang katahimikan. Si Enzo lang ang nagsasalita at maligalig. Papa, pwede na ba akong mag-bike bukas? Hingi nito ng permiso sa kanyang ama. Sige, basta wag matagal ah. Seryosong sagot ni Nico. Yay! Napangiti si Sofia at sumabat sa usapan. Ako na sasama sa'yo, marunong ako kaya matuturuan kita. Lalong natuwa ang bata habang tahimik lamang si Gina habang pinagmamasdan silang tatlo. Noon ito napansin kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng bahay. Kung dati mabilis matapos ang hapunan, ngayon ay may tawanan at kuwentuhan. At ang karamihan sa mga yon ay nagsimula nang dumating sina Nico at Enzo. Kinabukasan, maagang nagising si Nico. Matagal siya nakaupo sa balkonahe habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Hindi niya gustong manatili sa lugar kung saan siyang dahilan ng problema.
Bandang 8:00, dumiretso siya sa opisina ni Gina. Nakapagpasya na siya kaya mas mabuti pang siya nang gagawa ng paraan para matapos ng gulong ito. Bahagyang nagulat ang babae na makita siya. "May kailangan ka ba?" tanong nito. Huminga ng malalim si Nico bago nagsalita. May gusto sana akong sabihin. Alam kong ako yung kasunduang ito ay para makatulong sa ating dalawa. Pero pakiramdam ko hindi ganun yung nangyayari. Dahil mas marami nang nagiging problema dahil nandito ako. Napabuntong hininga si Gina. "Hindi mo kasalanan ng mga issue." Pero ako yung dahilan kung bakit may chismis. Putol niya sa sinasabi nito. Kaya naisip kong mas mabuti siguro umalis muna kami ni Enzo. Hindi agad nakapagsalita si Gina sa narinig. Bukod pa doon ay hindi niya inaasahan yon. "Pinag-isipan mo na ba talaga ang desisyong yan?" Tumango si Nico. Ayoko masirang pangalan mo ang foundation na pinaghirapan niyo ng dati mong asawa. Yumuko siya ng bahagya. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa amin. Pagkatapos noon, tahimik siya lumabas habang naiwan si Gina na nakatitig lang sa pintuan. Nang hapon ding yun, nagsimula na mag-impake sina Nico at Enzo. Hindi naman marami ang dala nila gaya nung una. Ilang kahon lang ng damit at mga gamit ng bata. Habang inilalagay ni Nico ang mga laruan sa kahon, lumapit si Enzo. "Papa," tanong niya nang hindi ito tinitignan. "Bakit po tayo aalis?" Napahinto siya sa ginagawa sa tanong ng anak. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa 5 taong gulang na bata ang sitwasyon. May kailangan lamang tayong ayusin. Sagot niya at bahagyang ngumiti. "Babalik pa po ba tayo?" Usisang tanong ng anak. Hindi naman agad siya nakasagot. Hindi ko pa alam, anak. Malungkot niyang sagot dahilan para tahimik na yumakap si Enzo sa kanya. Pagdaan ni Sofia sa hallway, napansin niyang bukas ang pinto ng silid ni Nico. Nakita niya mga kahon dahilan para mapakunot noo siya. Pumasok siya sa loob at naabutan na mag-ama. "Anong nangyayari?" Napatingin si Nico sa kanya. "Alis na kami, Sofia. Mag-iingat kayo lagi ng mama mo, ha?" Natigilan ng dalagita sa narinig. "Ha?" Maang niyang tanong. "Mas mabuti na ito para walang gulo." Hindi makapaniwala si Sofia sa naririnig. "Dahil po ba sa mga chismis na kumakalat?" Gumiti lang si Nico bilang tugon. "Alagaan mong mama mo, ha?" Sa halip ay sagot niya. Wala nang nasabi si Sofia. Tahimik siya lumabas ng silid at dumiretso sa opisina ni Gina. Binuksan niya ang pinto nang hindi kumakatok. "Ma'am!" Napatingin si Gina sa anak. "Ano nangyari?" Maang na tanong ni Gina. "Aalis na sila. Wala ka man lang po bang gagawin?" Napatayo agad ang babae sa narinig. "Ano? Nag-iimpake na sila." Imporma niya sa ina. Tahimik na napapikit si Gina. Hindi niya inakalang aabot sa ganoon. Makalipas ang 1 oras, handa nang umalis si Nico at Enzo. Nakaparada ng taxi sa harap ng mansyon. Lumabas si Mang Isko na halatang malungkot. "Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Mas magiging maayos ang lahat sa ganitong paraan." Inilagay niya ang huling bag sa compartment. Biglang tumakbo si Enzo pabalik sa bahay. "Ate Sofia!" Sigaw nito. At paglabas si Sofia ay mahigpit siya nitong niyaka. "Mamimiss po kita, ate." Napangiti ang dalagita kahit namumuo ang luha sa mga mata. "Mamimiss din kita, kulit." Pagkatapos ay lumapit si Enzo kay Gina. Tahimik itong yumakap sa babae. "Thank you po." Napayakap din si Gina. Hindi niya namalayang nanginginig na ang luha niya. Nang makalis ang taxi, nanatiling nakatayo sina Gina at Sofia sa harap ng mansyon. Tahimik nilang pinanood ang sasakyang papalayo at saka lamang nila naramdaman ang kakaibang katahimikan ng bahay. Parang bumalik ito sa dati. Walang tawanan, walang batang tumatakbo sa hardin, at wala ng simpleng kwentuhan sa pag-iinay. Napabuntong hininga si Sofia. "Ay, ang tahimik na ulit, Mami." Tumango si Gina. Ngayon lang niya tuluyang naunawaan ng isang bagay. Hindi lang pala basta nakatira sina Nico at Enzo sa bahay.
dahil unti-unti na pala silang naging bahagi ng pamilya at nang umalis ang dalawa, may puwang na naiwan na hindi kayang punan ng katahimikan. Ilang araw na lumipas mula nang umalis sina Nico at Enzo sa mansyon ni Gina. Isang umaga, naabutan ni Mang Isko si Gina na nakatitig lang sa isang tasa ng kape at halos hindi pa ito iyon nababawasan. Lalamig na yan, ma'am. Higupin niyo na. Basag nito sa katahimikan. Napatingin si Gina sa matanda. Nakakawalang gana magkape kung ganito katahimik at kalungkot ang bahay. Tahimik na umupo ang matanda sa tapat niya. Hindi pa ba bumabalik sina Sir Nico? Marahil siyang umiling sa tanong ng matanda. Hindi pa, at hindi ko alam kung babalik pa ba sila. Saglit na natahimik si Mang Isko. Sa tingin ko, hindi naman siya umalis dahil sa gusto niya. Napabuntong hininga si Gina. Alam ko, wala lang siyang choice at masyado siya mabait. Sa kabilang banda, bumalik na si Nico sa dating talyer ni Mang Ben na pinagtatrabahuhan niya bilang mekaniko. Hindi ganong kalaki ang kinikita niya, pero sapat para maipagpatuloy ang pang-araw-araw nilang gastusin ni Enzo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng makina, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Gina nakalagay sa screen ng caller. Matagal niya itong tinitigan bago tuluyang pinatay ang tawag. Ayaw na niyang guluhin pa ang buhay nito. Samantala sa Monteverde Group, abala si Damian sa pagpirma ng ilang dokumento nang pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, nailipat na po yung pondo. Siguraduhin mong walang makakakita. Mariing sabi nito. Opo. Hindi nila namalayang bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina at naroon sa labas si Sofia. Napahinto ito nang marinig ang usapan. Hindi niya malinaw na narinig ang lahat, pero sapat yun para makaramdam siya ng kakaiba. Matapos ay saka siya tahimik na umalis. Kinagabihan, naabutan niya si Mang Isko sa hardin. Mang Isko, tawag niya sa atensyon ng matanda, lumingon naman agad ito. Bakit? May kailangan ka ba? Isinalaysay ni Sofia ang narinig niya. Napaisip naman si Mang Isko. Matagal ko nang napapansin ang kilos si Sir Damian. Napatingin ang dalagita. Bakit hindi ba sinabi kay Ma'am? Wala akong ebidensya. Tahimik silang nag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Sofia. Maghanap tayo ng ebidensya. Kinabukasan, maagang pumasok si Sofia sa opisina. Bilang anak ni Gina, malaya siya nakakapasok sa ilang bahagi ng kumpanya. Habang hinahanap niya lumang financial reports, napansin niyang may ilang dokumentong nawawala, agad naman siyang nagtaka. Lumapit siya sa accounting department. Nasaan po yung reports nung nakaraang taon? Nagkatinginan ng dalawang empleyado. Si Sir Damian po ang nagpakuha. Lalong kumunot ang noo ni Sofia sa narinig. Mayroon talagang hindi tama dito. Kinagabihan, lihim na nakipagkita si Mang Isko sa isa sa mga dating accountant ng kumpanya. Matagal na itong nagretiro. Nang marinig nitong pangalan ni Damian, napabuntong hininga ito. Matagal ko nang gustong magsalita pero wala akong laban. Mayaman at maimpluwensya si Sir Damian. May mga transaksyon noon na pinapapirma sa amin kahit hindi kumpletong papeles. Naglabas ito ng isang lumang flash drive. Kinopya kong ilan bago ko umalis. Tahimik na tinanggap yun ni Mang Isko bago tinapos ang pakikipag-usap. Kinabukasan, ipinakita ni na Sofia at Mang Isko ang laman ng flash drive sa abogado ng pamilya. Isa-isang lumabas sa mga dokumento. May mga peking invoice, mga ghost suppliers, at mga pondong nailipat sa iba't ibang account. Kung totoo ang mga ito, Huminga ito ng malalim. malaking kaso ito. Napaupo si Gina. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Ibig sabihin ay, matagal na ako niloloko ni Damian. Napatango-tango ang abogado sa tanong ni Gina. Matagal nang niloloko ng CFO na si Damian ng kumpanya. Napalunok si Gina. Biglang pumasok sa isip niya ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang linggo. Ang mga tsismis, mga litrato at ang pagdududa niya kay Nico. Dahil dito'y unti-unti niyang napagdugtong ang lahat. Si Damian, tumangong abogado.
Posibleng siya rin ang nasa likod ng paninira kay Nico. Napapikit si Gina. Bigla niyang naalala ang araw na kusang umalis si Nico, ni hindi man lang niya ito pinigilan. Nang hapong yon, ipinatawag ni Gina si Damian sa boardroom. Pagpasok nito ay kampante pa ang mukha nito. May meeting pala. Casual na sabi nito. Tahimik na inilapag ng abogado mga dokumento sa harap niya. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Damian. Ano to? Kunot noon tanong nito. Ikaw ang magsabi kung ano yan at bakit meron yan. Isa-isang binuklat ni Damian ang mga papeles. Hindi siya agad nakapagsalita. Gano'ng katagal mo na kaming niloloko? Madiing tanong niya. Nanatiling tahimik ang lalaki. Ani mong hindi makapaniwalang nabisto na siya. May sapat kaming ebidensya para magsagawa ng investigasyon tungkol sa'yo. Napatingin si Damian kay Gina. Pinaniniwalaan mo sila. Diretso siyang tumingin dito. Mas pinaniniwalaan kong katotohanan. Wala nang naisagot si Damian sa naging sagot ni Gina dahil alam niyang bisto na siya. Pagkatapos ng pagpupulong, mag-isang nanatili si Gina sa conference room. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Matagal niyang tinitigan ang pangalan ni Nico sa contacts at sa pagkakataong ito, alam na niyang buong katotohanan. Hindi pera ang habol ni Nico at hindi siya nito ginamit. Sa halip, ito ang taong nasaktan dahil sa mga kasinungalingang pinaniwalaan niya. Huminga siya ng malalim bago pindutin ang call button. Sa kabilang linya, tumunog ang telepono. Hindi niya alam kung sasagutin pa siya ni Nico, pero alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Kailangan niyang itamang pagkakamaling siya mismo ang gumawa. Halos 5 beses nang tinawagan ni Gina si Nico at lahat ng tawag ay hindi nito sinasagot. Alam niyang wala siyang karapatang magreklamo matapos ang lahat na nangyari. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya siyang puntahan na lamang ito. Tahimik ang talyer nang dumating ang sasakyan ni Gina. Nasa ilalim ng isang lumang pickup si Nico at abala sa pag-aayos ng makina nang tawagin siya ni Mang Ben. Nico, may naghahanap sa'yo. Tawag ng matanda sa kanya. Lumabas si Nico at agad niyang nakita si Gina. Pareho silang natahimik nang makitang isa't isa. Hindi niya inaasahang pupuntahan siya nito. Ma'am Gina, tawag niya. Huminga ng malalim ang babae. Pwede ba kita makausap? Tanong nito sa alanganing tonong tila nahihiya. Tumango si Nico. Nagpaalam muna siya kay Mang Ben bago sila lumipat sa isang maliit na karinderya sa kabilang kalsada. Tahimik silang naupo doon. Nang mailapag ang dalawang order nila, ay si Gina ang unang nagsalita. Alam ko ng lahat. Napatingin si Nico sa kanya. Nahuli na rin si Damian at nalamin namin ang totoo. Hindi nagbagong ekspresyon niya. Tahimik lang siya nakinig. Lahat ng issue at lahat ng ginawa niya sa kumpanya pati ang paninira sa'yo. Napayuko si Gina. Sa unang pagkakataon, simula nang makilala siya ni Nico, nakita niya itong nahihirapang magsalita. Pasensya na. Pagpapakumbaba nito, ngunit tahimik pa rin si Nico. Dapat, mas pinagkatiwalaan kita. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ng babae. Alam kong hindi ko na mababawi ang mga sinabit pinaramdam ko sa'yo, pero gusto kong humingi ng tawad sa lahat. Natahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay marahan na nagsalita si Nico. Hindi naman kita sinisisi. Wala akong galit sa'yo. Napatingin si Gina sa kanya. Kung ako rin siguro ang nasa kalagayan mo, malilito rin ako at magdududa. Umiling ang babae at bahagyang namasang kanya mga mata. Hindi, nagkamali ako. Mahina ang boses sa sabi nito. Dahil mas pinili kong magduda. Napabuntong hininga si Nico. Hindi na niya gustong balikan pa ang mga nangyari. Tapos na yun, pero ang sugat na iniwan nito ay naroon pa rin. Pagkatapos ng pag-uusap, sabay silang lumabas ng karinderya. Hindi agad umalis si Gina. Sa halip ay tumingin siya sa talyer. Nakikita niyang masaya si Nico habang kinakausap ang mga kasamahan nito. Simple lang ang buhay ng lalaki. Malayo sa marangyang mundong nakasanayan ni Gina. Miss ko na si Enzo. Napangiti si Nico.
Miss na rin kayo noon. Miss na rin siya panigurado ni Sofia. At miss ka na ng anak ko. Nagulat siya sa narinig. Talaga? Tumango si Gina. Mas tahimik na ulit ang bahay. Napangiti si Nico, pero may lungkot sa mga mata. Namiss din niyang mansyon. Hindi dahil sa laki nito, kundi dahil sa mga taong nakilala niya doon. Kinagabihan, pag-uwi ni Nico sa inuupahang bahay, naabutan niyang gising pa si Enzo. Papa! Tumakbo ang bata at yumakap sa kanya. Nakita mo po si Mama Gina? Napangiti siya. Hindi na niya itinuwid ang tawag ng bata. Oo, sagot niya ng may ngiti. Babalik na po ba tayo sa malaking bahay? Inosenteng tanong ng kanyang anak. Hindi agad siya nakasagot. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Hindi ko pa alam, anak. Napanguso si Enzo. Namimiss ko na po si Ate Sofia. Tahimik lang na niyakap ni Nico ang anak dahil hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin sa anak. Kinabukasan, dumating sina Sofia at Mang Isko sa talyer. Pagkababa pa lang ng sasakyan, tumakbo na si Enzo na makita sila. Ate! Yumakap siya kay Sofia. Napatawa naman ang dalagita. Ang laki naman ng ngiti mo. Lumapit si Nico sa dalawa. Napapasyal kayo. Napabuntong hininga si Sofia. Hindi niyo po kasi kami pinapasyal kaya kami na lang. Napatingin siya kay Gina na kasunod nilang bumaba sa sasakyan. Tahimik itong lumapit. Pwede ba tayo mag-usap ulit? Tumango naman si Nico. Naglakad sila papunta sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng talyer. Pareho silang tahimik. Parehong naghahanap ng tamang salita na sasabihin. Sa huli, si Gina rin ang unang nagsalita. Nung una, kailangan lang talaga kita. Napangiti ng bahagya si Nico sa narinig. Alam ko. Akala ko, kaya kong manatiling professional sa pinagkasunduan natin. Napababa ito ng tingin. Pero habang tumatagal, nasanay na ako nandyan ka. Nanatili naman tahimik si Nico. Kapag may magandang nangyayari sa foundation, sa'yo ko agad gustong ikuwento. Ngumiti siya sa narinig. Kapag may problema ako, ikaw ang una kong hinahanap para pagkuwentuhan. Unti-unti siyang tumingin kay Nico. Hindi ko na namanayang naging mahalaga ka na. Hindi agad nakasagot si Nico. Huminga siya ng malalim. Akala ko ako lang. Pareho na pala tayo ng nararamdaman. Napatingin si Gina sa kanya. Nung una, kontrata lang talagang tingin ko dito. Pero habang nakikita kitang tumutulong sa ibang tao at habang nakikita kong tinatrata mo si Enzo na parang sarili mong anak, habang unti-unting nagiging masaya ulit ang buhay ko, hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Tahimik silang nagtitigan sa pagkakataong iyon. Wala ng kontrata, wala ng obligasyon. Marahil lumapit si Gina kay Nico. Bumalik ka na sa bahay at sa buhay ko. Hindi dahil kailangan kita bilang asawa sa papel. Napaluha siya. Kundi dahil gusto na ulit kita makasama. Napangiti si Nico. Marahan niyang inabot ang kamay ng babae. Kung babalik ako, Saglit siyang tumigil sa pagsasalita. hindi na bilang lalaking binayaran mo. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Babalik ako bilang lalaking mahal ka. Napaluha si Gina habang napapangiti. Sa di kalayuan, tahimik na nakatanaw sina Sofia, Enzo at Mang Isko. Sa wakas, may happy ending na rin si Mommy. Napangiti si Mang Isko. Matagal ko nang hinihintay ang araw na yan. Tumakbo si Enzo papunta kina Nico at Gina. Papa! Sabay niyang niyakap ang dalawa. Napatawa sila. Maya-maya'y lumapit din si Sofia. Sa simple nilang pagkakasama, sapat na para maramdaman nila. Unti-unti nang nabubuo ang pamilya. Hindi nila inaasahang matatagpuan. At sa pagkakataong yon, pareho ng sigurado sina Nico at Gina na nagsimula sa isang kasunduan ay nauwi sa isang pag-ibig na pinili nilang ipaglaban. Makalipas ang 1 linggo, matapos bumalik si Nico sa Monteverde Estate, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng lahat.
Tuwing umaga, maagang nagigising si Enzo para magbisikleta sa hardin kasama si Sofia. Si Mang Isko naman ay abala sa pagdidilig ng mga halaman habang panay ang biro sa dalawang bata. Sa terasa, magkatabing umiinom ng kape sina Nico at Gina. Tahimik lamang sila. Pero hindi na yon ang nakakailang nakatahimikan noon dahil mas komportable na silang magkasama. Parang ngayon lang ulit naging masigla ang bahay simula nung umalis kayo. Napakatahimik dito. Napangiti si Nico habang pinagmamasdan sina Enzo at Sofia. Mas maingay na nga ngayon. Hindi na ulit boring tulad nung kami lang ng anak kong magkasama. At mas masaya kapag kumpleto tayo. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Hindi na nila kailangang magsalita para maintindihan ng isa't isa. Samantala, tuloy ang investigasyon laban kay Damian. Sa harap ng Board of Directors, isa-isang inilatag ang mga ebidensya, mga pekeng kontrata, iligal na paglilipat ng pondo, at mga dokumentong nagpapatunay sa mga ginawa niya. Wala nang maipaliwanag si Damian dahil lahat ay may ebidensya na laban sa kanya. Ginawa ko lang ang akala kong tama. Umiling si Gina at pagakna na tawa. Hindi mo to ginawa para sa pamilya. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga autoridad upang isama si Damian para sa formal na investigasyon. Bago siya tuluyan lumabas, napatingin ito kay Nico. Maswerte ka at ikaw ang napanigan. Hindi na sumagot si Nico dahil hindi na rin naman kailangan. Alam niyang tapos na lahat. Pagkalipas ng ilang araw, naging maayos na ulit ang takbo ng kumpanya. Mas naging abala si Gina sa foundation at madalas na siyang sinasama si Nico sa mga outreach program. Isang araw, habang bumibisita sila sa children's ward ng ospital, nilapitan sila ng isang mag-asawa. Maraming salamat po. Kundi dahil sa foundation, baka hindi na-operahan ang anak namin. Napangiti si Nico. Naalala niyang panahong siya rin ang desperadong ama na naghahanap ng tulong para kay Enzo. Paglabas sila ng ospital, napatingin si Gina sa kanya. Naalala mo ba nung una tayo nakita? Napatawa si Nico sa narinig bago tumango. Akala ko pagkatapos ng usapan natin, hindi na tayo magkikita ulit. At akala ko naman, tatanggihan mong aloko. Napailing si Nico habang natatawa. Buti na lang, pareho tayo nagkamali. Pagsapit ng gabi, naganda si Mang Isko ng simpleng salo-salo sa hardin. May inihaw na manok, pansit, barbecue at paboritong spaghetti ni Enzo. Hindi kailangan ng engranding handaan, basta kumpletong pamilya ay sapat na. Tumango si Sofia bilang pagsang-ayon. Mas gusto ko nga yung ganito. Habang kumakain, masayang nagkuwento si Enzo. Papa, paglaki ko magiging mekaniko rin ako. Napatawa si Nico. Sigurado ka? Basta magtapos ka ng pag-aaral. Oo, tapos tutulungan po kita. Bibong sagot nito at biglang sumingit si Sofia. Ako naman ang mag-aalaga sa company, Mami. Napangiti si Gina. Mukhang may kanya-kanya na kayong plano, ha? Tahimik namang napangiti si Nico. Hindi niya inakalang mararanasan pa niyang maupo sa isang hapag na puno ng tawanan matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Pagkatapos ng hapunan, naglakad sina Nico at Gina sa hardin. Mahinang ihip ng hangin at tahimik ang paligid. Huminto si Gina at marang hinawakan ang kamay ni Nico. Salamat sa lahat, Nico. Napatingin si Nico kay Gina nang sabihin ito yon. Para saan? Sa pagbalik at sa pagpiling manatili. May dahilan naman para magstay. Sabay silang napalingon sa bahay, kung saan tanaw sina Sofia at Enzo na nagtatawanan kasama si Mang Isko. Nandiyan ang pamilya natin. Nung una, inakala kong pera lang ang kailangan ko para maayos ang lahat. Pero ikaw yung nagturo sa akin na mas mahalaga pa rin ang pagmamahala, tiwala at isang pamilyang handang manatili sa tabi mo. Ang kasal na nagsimula bilang isang kasunduan ay nauwi sa isang pamilyang nabuo sa pagtitiwala, respeto at pagmamahala. Mayroong mga bagay na hindi kailanman mabibili ng kahit anong halaga. Hindi lahat ng relasyon ay nagsisimula sa pag-ibig.
Ngunit ang tunay na pagmamahal ay nabubuo sa tiwala, respeto at pagpiling manatili sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapakita rin ng kwentong ito na ang pera ay kayang magbigay ng kaginhawaan. Ngunit hindi nito kayang bilhin ng isang tapat na puso, isang masayang pamilya, at pagmamahalang kusang ibinibigay. Minsan, ang mga bagay na nagsisimula sa isang simpleng kasunduan ay nauuwi sa pinakamagandang pagkakataon na baguhin ang ating buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!